Magandang araw at welcome. Naglabas ng survey ang SWS sa dalawang public personalities sa Caloocan. Dalawang pangalan po ang kanilang nilagay. Along Malapitan at Antonio Trillanes. Okay? So ito po public trust in personalities City of Caloocan, October 2024 and February 2025. Okay, so ito po October 2024, si Along Malapitan ay merong net positive 75 na taas. Antonio Trillanes IV, meron po siyang net negative 10. Nako, mababa na nga lang, negative pa. Sa Aware, Along Malapitan, 99% aware. Antonio Trillanes IV, 94% sa aware. So konti lang, 5% lang po ang diferensya. Ang lamang ni Malapitan kay Trillanes sa mga aware. Ito naman, match trust, yung nagtitiwala. Malapitan nakakuha ng 83%, Trillanes nakakuha ng 24%. So malayo din ang lamang ni Malapitan kay Trillanes pagdating sa pinagkakatiwalaan. Undecided, February 2025, undecided 9%, Along Malapitan 27%, Antonio Trillanes IV. Mas mababa ang undecided kay Malapitan, mataas naman ang undecided kay Antonio Trillanes. Okay? Little trust, ang maliit ang nagtitiwala. Malapitan 8%, Trillanes 46%. Mas maliit po ang nagtitiwala o ang maliit ang tiwala kay Malapitan, mas mataas naman ang maliit ng nagtitiwala kay Trillanes. Okay? Overall, Malapitan positive 75, net positive 75 overall. Trillanes negative 22. Nako, kawawa naman. Mababa na nga, negative pa. Ngayon, ito, ang pinag-uusapan dito ay pagtitiwala. Hindi kasama dito ang kung sino ang iboboto, hindi. Ang tanong lang, sino ang pinagkakatiwalaan? Dalawang personalities, tinambakan ni Malapitan si Trillanes, positive 75, Malapitan negative 22, Trillanes. Ngayon, ano ang epekto nito sa eleksyon? Siyempre malaki. Meron din po yung epekto kasi nga pagdating sa eleksyon, kung sino yung tao na ang politiko na pinagkakatiwalaan nila, yun din yung iboboto nila. Di ba? Kung sino yung tao na ayaw nilang wala silang tiwala, hindi nila iboboto. May epekto din po yan. May epekto din po yan sa eleksyon. Di ba? Ang tanong bakit? Bakit mas maliit ang nagtitiwala na taga Caloocan kay Trillanes? Ano ang problema?
Iniisip ko ha. Kasi ito po ah, sa malayang pamamahayag, ah, sa malayang pamamahayag, masabi natin na pagdating sa issue sa korupsyon, wala po tayong narinig na si Trillanes ay may issue sa korupsyon. Wala. Ah, kaya lang, doon po sa issue ng mga pang-aatake niya sa mga Duterte at yung mga pinapakita niya ng mga dokumento, okay? Sa tingin ko, doon may problema. Kasi mahalaga yung mahalaga yung kung ikaw ay aatakihin mo yung tao, sasabihin mo na siya ay corrupt, magnanakaw, mahalaga yung ebidensya Mahalaga yung matibay na ebidensya. Mahalaga yun. Sa akin paniniwala, sa opinion ko kahit naman siguro sa batas, mahalaga yun. Lalo na sa batas ng Diyos, mahalaga yung ikaw mismo saksi ka. May matibay kang ebidensya. Mahalaga yun Kaya lang, sa tingin siguro ng tao, ito po usapin sa ngalan ng pamamahayag ito. In fairness ako, wala akong nakabalitaan na si Trillanes ay na-involved sa korupsyon o may issue sa korupsyon. Kaya lang, doon po sa kanyang pang-aatake sa mga Duterte, yung kanyang mga bintang, yung mga dokumento, yung mga pinapakitang ebidensya doon sa Quadcom, ay masasabi natin na medyo questionable. Questionable. Kaya siyempre doon, may epekto din po yan sa pagtitiwala ng tao. Kasi kung nakita nila na bintang ka ng bintang, wala ka namang katibayan, iisipin ng tao, sinungaling ka. Di ba? Sinungaling ka. Ganon po ang papasok sa isip ng tao. Di ba? Kasi kaya nga tayo dito sa ating YouTube channel, ayaw natin ng nagbibintang. Okay? Ayaw natin ng nagbibintang, yung sasabihin mo, corrupt siya, magnanakaw siya, maninakaw siya. Hindi pwede yun. Kasi, unang-una, bawal yan sa Bible, ayaw ng Diyos yan. Sa batas ng tao, ng Estado, bawal din yan. At sa batas ng Diyos, may kapalit yan na kaparusahan sa Panginoon, mula sa Panginoon Diyos. Kaya nga tayo dito kahit naman hindi tayo supporter ng Trillanes, sa ngalan ng patas sa pamamahayag, ako, personally, wala akong nakakita o balita man lang na kay Trillanes na siya po ay may issue sa korupsyon. Yun lang nakita ko sa kanya. Yung kanyang mga dokumento na pinapakita is para sa akin questionable. Yung mga dokumento na pinapakita niya laban kay Duterte, sa mga Duterte, sa akin palagay po ay questionable. Di ba? Doon ako. Kaya siguro ang mga taga-Caloocan, makaisa yan sa mga pinagbabasihan nila. Ito, opinion ko lang ito Opinion ko lang ito. Bakit mababa ang nagtitiwala kay Trillanes sa Caloocan? Kasi siyempre, yung issue din niya sa kung anong nagawa mo. Ano ang iyong track record pagdating sa serbisyo. Isa din yan. Para sa akin kasi si Trillanes naging senador. Ilang term ba si Trillanes bilang senador? 2 terms. O ano ba ang kanya nagawa sa Senado? Ano ang batas na nagawa sa Senado? Anong mga mahalagang batas na kapakipakinabang sa taong bayan, sa bansa? Ano ba? Doon po tayo tumitingin sa performance ng isang public official.
Di ba? Kaya, ayan po, Kawawang Trillanes, negative 22, nilampaso ni Along Malapitan sa Caloocan. Pagdating sa pinagkakatiwalaan ng mga tao. Ayan po mga kababayan. Tambakol. Tambakol po si Trillanes sa Caloocan. Alright? Okay, magandang araw mga kababayan.